Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, tampay kay pagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo ay nagagalak na magkatipon-tipon ngayong ika-22 linggo sa karaniwang panahon upang tayo ay sama-samang makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa bawat isa sa atin. Ating hihilingin sa Panginoong Diyos na tayo ay ilikha niya ng bagong kalooban. Kalooban na punong-puno ng kabutihan, kalooban na punong-puno ng pagmamahal, nang sa ganoon ang buong buhay natin at lahat ng ating ginagawa ay bumukal sa ating kalooban. Ating aaminin natin mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong pinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubuhay ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw
santo ng Diyos Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, tanang pinakamabuti iyong tinataglay. Gawin mong sa aming kaloobay manuot ang pag-ibig sa iyong ngalang dakila at bantog, upang sa pag-unlad ng aming pagsunod sa pananampalatayang iyong ipinagkaloob, mapagyaman mo ang kabutihang iyong inihandog, at ang iyong pinagyaman ay mapanatili mong lubos sa iyong pagsubaybay sa amin at pagkupkop, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin niyo ito ng walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sunding mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang atin pong itutugon sa bawat taludtod ng salmo. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniniray, hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat, makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Hindi siya humihingi ng patubo sa pautang, at kahit na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay, patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay.
Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit, mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago. Hindi niya tayo iniiwan o binabayaan man sa dilim. Niloob niya tayo maging anak niya sa pamamagitan ng salita ng katotohanan, upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na natanim sa inyong puso. Ito ang makakapagligtas sa inyo. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Ganito ang pagkareliyoso na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama. Tulungan ang mga ulila at mga babaeng balo sa kanilang kahirapan, at ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanglibutang ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Magulang natin Diyos Ama, anak ng salita niya, Tayong mga aninguna, Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseo at ilang eskribang galing sa Jerusalem na lumapit kay Jesus. Nakita nila ang ilan sa mga alagad ni Jesus ay kumain nang hindi muna naghugas ng kamay sa paraang naaayon sa turong minanan nila. Ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseo, ay hindi kumakain hanggat hindi nakapaghuhugas ng kamay ayon sa mga turong minanan nila sa kanilang mga ninuno. Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. At marami pang ibang minanang turo ang kanilang sinusunod, tulad ng tanging paraan ng paghuhugas ng mga inuman, ng mga saro, ng mga sisidlang tanso at mga higaan. Kaya't tinanong si Jesus ng mga Pariseo at mga eskriba, bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninuno? Kumain sila nang hindi man lamang naghugas ng kamay ayon sa paraang iniutos. Sinagot sila ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat. Paggalang na handog sa akin
ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao ay itinuturong utos ng may kapal. Niwawalang kabuluhan nga ninyo ang utos ng Diyos, at ang sinusunod ninyo'y ang turo ng tao. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi ang mga nagmumula sa Kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa Kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot at gumawa ng lahat ng kabuktutan tulad ng pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan at kahangalan. Ang lahat ng ito'y nanggagaling sa puso ng tao at siyang nagpaparumi sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Tayo po ay muling nagkakatipon-tipon ngayong 22 linggo sa karaniwang panahon upang tayo ay makapagpuri at makapagpasalamat sa Panginoong Diyos sa lahat ng kanyang mga biyaya at pagpapala sa atin. Ngayong linggong ito, tayo po ay nakikiisa sa pagdiriwang ng banal na misa, dala-dala ang lahat ng ating mga pagpapasalamat sa Panginoon. Ganoon din ang lahat ng ating mga kahilingan. Nawa po ay kalugdan ng Diyos ang lahat ng ating mga panalangin, lalo't higit para sa ating kabanalan at sa higit na ikadarakila ng Panginoong Diyos. Mga pinakamamahal, ngayong linggong ito, ating pagnilayan ang tungkol sa tunay na pagsamba. Papaano tayo tunay na sumasamba? Mga pinakamamahal, ang pagsamba ay napakahalaga sa buhay natin bilang mga tao, sapagkat sa pagsamba, kinikilala natin ang tunay na Diyos. Ang sabi po ng isang spiritual writer, when we know how to worship, our hearts are purified. Kapag tayo ay marunong sumamba, ang puso natin ay nalilinis. Bakit? Sapagkat tayo ay sumasamba sa tunay na Diyos. At kapag tayo ay sumamba sa tunay na Diyos, nawawala, nakakalaya tayo sa mga makamundong Diyos-Diyosan. Kaya mahalaga sa buhay natin, mga pinakamamahal, yung ating lingguhang pagsamba. Ako po ay natutuwa sapagkat nakikita ko na isinasama ninyo ang inyong mga anak, ang inyong mga apo sa inyong pagsimba upang sila din ay lumaki na may pagkilala sa tunay na Diyos. Kapag tayo ay sumasamba, na itatama natin yung kalooban natin, na itatama natin yung isip natin,
na iisang Diyos lamang ang ating sasambahin at wala ng iba. Kaya ngayong linggong ito, ating pagnilayan ang tunay na pagsamba. Maganda na ating balikan ang unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Ang tawag po dito ay Deuteronomy. Ibig sabihin po ng Deuteronomy, ikalawang libro, the second book. At dito ay makikita natin ang tagubilin ni Moises sa mga tao. Ang sabi ni Moises, ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain niyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Alin ito? Yung 10 utos. Ang sabi ni Moises, ingatan niyo yan, sundin ninyo yan, huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Ito ang kabilin-bilinan ni Moises. Huwag ninyo itong daragdagan o babawasan. Ano yung nakita natin sa mabuting balita ngayon? Mula sa 10 utos ng Diyos, ito ay dumami ng dumami. Kaya mula sa 10 utos ng Diyos, lalo't higit sa pagpabanal ng araw ng pamamahinga, nagkaroon ng maraming kautusan. Ang sabi po ng nag-aaral ng banal na kasulatan ay umabot ng halos higit 600 na mga kautusan mula sa 10 utos ng Diyos. Kita po ninyo kung papaano mag-expand. Mula sa 10 utos ng Diyos, dumami ang utos na sinusunod ng bayang Israel. Ganoong kabilin-bilinan, huwag nyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito nang walang labis at walang kulang. Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito. Kapag daw tayo ay sumusunod sa utos ng Diyos, anong sasabihin ng mga tao? Ang bansang ito ay matalino at may malawak na pag-unawa. Inyo pong tatandaan yon, mamaya po ay babalikan ko yon. Ang sabi ng aklat ng Deuteronomio, kapag tayo'y sumusunod sa utos ng Diyos, sasabihin ng mga tao, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Anong nangyari sa bayang Israel? Habang tumatagal, ang kanilang paningin ay napatuon sa pagsunod kahit sa kaliit-liitang detalye. Kaya wag na kayong magtataka pagdating ng mabuting balita na ating napakinggan. Napansin ng mga Pariseyo, isipin ninyo yon, napansin ng mga Pariseyo na ang mga alagad ni Jesus ay kumakain nang hindi man lamang naghuhugas ng kanilang kamay. Ang mga Pariseyo ay nagreklamo kay Jesus. Bakit sila kumakain nang hindi nila sinusunod ang utos ni Moises? Ang batas na ibinigay ni Moises tungkol sa pananatiling malinis sa harap ng Panginoon. Kaya naman, sa paningin ni Jesus, ang mga Israelita ay naging mapagkumbaba.
mapagpaimbabaw. Anong ibig sabihin ng mapagpaimbabaw? Ang pinapahalagahan ay ang ibabaw. At mag-iingat tayo mga pinakamamahal. Dahil baka tayo ay mapagaya sa mga eskriba at mga pariseyo na ang pinapahalagahan ay ang ibabaw. Sa pag-aakalang sa ibabaw na yon, sila ay makapagbibigay ng tamang pagsamba. Dito'y makikita natin mga pinakamamahal. Ang aral ni Jesus tungkol sa tamang pagsamba, tungkol sa tamang pagpaparangal sa Panginoong Diyos. Sinagot sila ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, tama ang hula ni Isaías tungkol sa inyo. Mapagpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang. Bakit paimbabaw? Sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Pagpurit, pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y itinuturing na utos ng may kapal. Kita ni Jesus mga pinakamamahal, ang pagsamba nila ay panglabas lamang. Hindi po natin minamaliit o hindi natin winawalang halaga yung mga panglabas. Kaya patuloy po tayong nagtuturo, halimbawa ng tungkol sa tamang kasuotan kapag tayo ay nagsisimba. Yung tama nating panglabas na anyo kapag tayo ay haharap sa Panginoong Diyos. Ako po ay nakatitiyak sapagkat mas marami namang mas matanda sa akin, no? Sa inyo. Ano ang sabi ng mga magulang natin, ng mga lolo at lola natin tungkol sa ating pananamit? Ang sabi ng ating mga magulang, Sunday's best is Sunday's best. Sunday's best is Sunday's best. Yung vest natin ng linggo, yung suot natin pag linggo, it should be the best. Bakit? Sapagkat tayo ay haharap sa Diyos. Tayo ay magpupuri sa Diyos. Tama po yun. Pero anong babala sa atin ni Jesus? Huwag tayo na mananatili sa panglabas lamang. Yung ating panglabas ay dapat maging pagpapakita ng ating nasa loob, mga pinakamamahal. We are vesting in the best way, not to impress people. We vest well because even our vest speaks of our faith. Miski yung pananamit natin, nagpapahayag ng ating pananampalataya. Sapagkat yung pananamit, kapag hindi yan nakaugat sa kalooban, ay magpapakita lang tayo ng magandang damit, no? Tanda ko po ang turo ng aking lolo at lola. Kapag daw ikaw ay magsusuot ng damit, anong dapat mong isuot? Maayos. At kapag lumakad ka sa gitna, ay hindi mapapalingon ang tao. Ibig sabihin, hindi dapat makaakit ng atensyon ng iba. Yun ang sabi ng mga matatanda na magandang maipasa natin sa mga bata. Kaya anong sabi ni Jesus sa mabuting balita ngayon? Makinig kayong lahat.
unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nakapagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Parang sinasabi ni Jesus sa mga eskrib at mga pariseyo, yang pagkaing maduming yan ba ang magpaparumi sa inyo? Yung hindi nyo paghuhugas ng kamay, yan ba ang magpaparumi sa inyo? Hindi. Ang sabi ni Jesus, kundi ang mga nagmumula sa kanila. Yung nagmumula sa kanila. Kaya kita ho ninyo sa pagdiriwang ng banal na misa, anong una nating ginagawa? Nililinis natin ang ating kalooban. Anong sinasabi natin sa misa? Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na ako'y nagkasala. Saan? Sa isip, sa salita, sa gawa. At anong ginagawa natin? Humihingi tayo, Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Nililinis natin ang ating kalooban. At ito pa ang sabi ni Jesus, sapagkat sa kalooban, sa puso ng tao, nagmumula ang alin? Ang masasamang isipang nag-udyok sa kanya na makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, at gumawa ng lahat ng kabuktutan. Saan yun nagmumula? Sa kalooban natin. Sa kalooban natin. Kaya kapag malinis yung ating kalooban, itong mga binanggit na ito, pakikiapid, pagnanakaw, pagpatay, pangangalunya, pag-iimbot, kabuktutan, pagdaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, kapalaluan, kahangalan. Lahat ng ito mawawala. Bakit? Sapagkat malinis ang ating kalooban. We always have to purify our hearts. We should always ask God to purify our motivations and intentions in life. Mga pinakamamahal, kahit sa kaliit-liitang bagay, purify your intention. Anong ibig sabihin po ninyo, Father? Halimbawa, ikaw ay lalaking may asawa. Gusto mong kunin ang cellphone number ng isang babae at sasabihin mo, cellphone number lang naman. Pero tanungin mo ang iyong sarili, bakit? Bakit? Sa biyaya ng liwanag ng Diyos, tutulungan kanyang ipaunawa, huwag mo nang kunin. Huwag mo nang kunin. Magiging mitsya yan ng inyong buhay mag-asawa. Purify your heart. Hindi ito madali. Ito'y mahirap. Ano ang sabi uli nung first reading? Sasabihin ng mga tao, ang sabi ng first reading, sasabihin nila, ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa. Pero tingnan po ninyo ang nangyayari sa paligid natin ngayon. Bibigyan ko po kayo ng isang example. Ngayong ang simbahan ay nakikipaglaban tungkol sa napipintong pagsasabatas ng diborsyo. Anong sinasabi ng mga tao sa simbahan? Ang mga Katoliko hindi matatalino. Ang mga Katoliko makitid ang pangunawa.
Tatandaan niyo mga pinakamamahal, ang pagsunod sa Panginoong Diyos, following God, would demand many times that we have to go against this world. We have to go against the current of this world because the mind of God is different from the minds of men. We will be truly wise if we will have the mind of God. At kapag naihandog natin sa Diyos ang ating isip, ang ating puso, yan mga pinakamamahal, ang tunay na pagsamba. Tayo ay maglaan muli ng kaunting panahon ng katahimikan. Ating ihandog sa Diyos ang ating buong pagkatao upang tayo ay makasamba at makapaghandog sa Kanya ng tunay at ganap. Ang lahat ay magsitayo, ating sasariwain ng ating pananampalataya, sabay-sabay tayo. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Panalangin ng bayan, dumulog tayo sa ating maluwalhating Ama at buong kapakumbabaan nating hingin ang mga biyayang magpapalakas sa atin upang sundin ang Kanyang banal na kalooban. Ating itutugon sa bawat kahilingan, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang utos ng Diyos na ipangaral ni Kristo ay buong pusong masunod ng simbahang katolika sa pangunguna ng banal na Papa, ng lahat ng mga obispo at mga pari, at matularan nawa sila ng mga mananampalataya sa pagsasabuhay ng aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang utos ng Diyos ang umiral sa mga bansa at ang mamamayani nawa ay katarungan at kapayapaan sa lahat ng sulok ng daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang utos ng pag-ibig ni Kristo ay makamit ng mga taong dumaranas ng karukhaan, kaapihan, kalumbayan, at nasa iba't ibang uri ng pagdurusa, at nawa matanggap nila ang kaaliwang inilaan sa kanila ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang aral ng Diyos
Ang papaghariin nawa natin sa ating pamayanan at makita nawa sa ating mga tahanan ang pagkaroon ng katarungan at pagkapantay-pantay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Upang ang pagdiriwang ng 15 taon ng ating pagiging parokya ay magdala sa atin ng ibayo pang inspirasyon sa pananalangin sa Diyos, pagmamahal at paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Isama natin sa ating panalangin ang mga personal nating kahilingan, kasama na ang mga panalangin natin para sa ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Amang butihin, kalugdan mo nawang dinggin ang ginawa naming pagdulog at tanggapin ang pagsisikap ng iyong sambayanan na makatahak sa iyong banal na kautusan sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Maaari na pong humanay sa gitna ang mga mag-aalay ng sobre. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa lupa at bunga naming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Dapat makihati sa aming pagkatao. Kapuri-puri ka, Diyos, sa manlumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob. Narito aming maiaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Hugasan, linisin mong lubusan ang nagawa kong pagsuway. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang banal na paghahain ay lagi nawang magdulot ng iyong pagbabasbas na sa amin tumutubos
upang ang ginaganap mo sa aming pagdiriwang ay maging lubos na pagkakaloob ng iyong pagmamahal. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin, ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, sumangako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang ang marito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan, kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami Natubos mong tunay, Poong Jesus, naming mahal, iligtas
Diyos mo kaming ngayon, ngayon at magpakailanman, ngayon at Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kahit inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kahulihan magpapahayag Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Paalala po sa tatanggap ng komunyon, kung tayo po ay tatanggap ng komunyon sa kamay, kaliwang palad ang tatanggap ng komunyon at isusubo ng kanang daliri. Isubo ito sa harap ng nagpapakomunyon. Pagkatapos tumanggap ng komunyon, hindi na po kailangan mag-sign of the cross, lumuhod o mag-genuflect. Ang second collection po ay nakalaan para sa mga may sakit at tarataradong pari na nasa St. Joseph Signory.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pagkain mong bigay, ay humihiling ng lakas mong inilalaan, upang ang kagandahang loob namin madagdagan sa paglilingkod namin sa iyong kadakilaan, na nagpapaalab sa pag-ibig namin sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos. Pakitaas ng ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mga mata at hilingin natin sa Panginoong Diyos ang biyaya ng ganap na kagalingan. Ama naming makapangyarihan, kami nagpupurit, nagpapasalamat sa biyaya ng pananampalataya. Kung kaya't kami nakakalapit sa inyo, kami po'y humihiling ng biyaya ng ganap na pagpapagaling sa lahat ng aming karamdaman. Ito may karamdaman ng aming katawan, ng aming kaluluwa, ng aming isip, ng aming puso, ng aming buong pagkatao. Ipinagdarasal po namin ang lahat ng mga matatanda at may sakit na hindi na makapunta ng aming simbahan, nawa po ay patuloy niyong palakasin ang kanilang pananampalataya at palaging ipadama ang inyong pagmamahal. Hinihiling namin ito una sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Teresita ng Batang si Jesus, na nangakong siya'y gagawa ng maraming himala kapag siya'y nasa piling na ninyo. Hinihiling namin ito lalo't higit sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maaari na po kayong pumila katulad ng sa komunyon.